Okay mga kababayan, Chris Yulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Alam niyo naman mga kababayan, ito hong si Senador Jinggoy Estrada, isa ho sa nadadamay nababanggit ho diyan ho sa flood control issue, scandal, na kung saan ay nagkaroon daw ho ng katiwalian. Isa na rin ho siya sa inirekomenda ho ng National Bureau of Investigation na kasuhan. Kasama niya ho ang iba't iba pang individual na personalidad. Kasama na ho ang kanyang mga iba pa hong kapwa politiko. Katunayan, pati ho yung kanyang mga account sa iba't ibang bangko ay na-freeze na rin ho ng AMLAC. At ongoing na rin ho ang ICI sa ginagawa hong pag-iimbestiga sa kanya. At umaatin na rin ho siya ng hearing dyan ho sa ICI. Katunayan, nung nakaraan ho ay nagpunta ho siya dyan. Hindi pa ho, wala pa ho sa kalagitnaan ang ginagawang pag-iimbestiga ho ng ICI dito ho sa flood control issue scandal na dadamay ho, nababanggit ho itong si Senador Jinggoy Estrada. Ito hong ating machong senador, action star na Senador Jinggoy Estrada, ay mukhang mapapaaga ho yata ang kulong. Sentensya ho rito kay Senador Jinggoy Estrada. Nako. Basahin ho natin ito. Dahil sa kakulangan ng sapat na merito, ibinasura ho ng Sandigan Bayan ang 5th Division ang apela ni Senador Jinggoy Estrada na ibasura ang natitirang kaso ng katiwalian na inihain laban sa kanya kaugnay sa multibilyong pisong anomalya sa Priority Development Assistance Fund or PDAP o pork barrel scam. Sa 22 pahinang resolusyon na may petsang Oktubre 1, 2025, sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na walang sapat na dahilan upang bawiin nito ang naunang resolusyon na nagbasura ng flee for a demurrer to evidence na inihain ni Estrada para ibasura ang natitirang grab case sa maanumalyang paggamit nito ng FIDAP. Nako. Matatandaan kinasuhan si Estrada kabilang sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Juan Ponce Enrile na ngayon Chief Presidential Legal Counsel na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natatawa ako sa mga nakakasuhan dati is nakukulong, no? Tapos niya may mga mabibigat pang posisyon, ano? Matitindi talaga rin, ano? Ito ay may kaugnayan sa di umano'y paglustay ng pondo ng gobyerno na inilaan sa mga ghost livelihood project na inendorso ng mga non-government organization na sinabing pag-aari ng negosyanteng si Janet Lim Napoles na ilang beses nasintensyahan ng korte dahil sa pork barrel scam. Sa kanyang inihaing motion for reconsideration, sinabi ni Estrada na hindi na dapat ituloy ang kasong GRAP dahil nagkaroon na ng prosecution laban sa kanya sa kasong Flander. Yun ho kasi yung unang na-dismiss, yung Flander niyang case. Iba ho kasi yung Flander, iba yung graph. Saan na ba? Gamit ang parehong ebidensya, testigo at mga transaksyon na may kaugnayan sa pork barrel scandal. Subalit hindi ito kinagat ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kawalan ng merito base sa resolusyon na nilagdaan ni Associate Justice Saldi Trespeses bilang chairman at mga miyembro nito na sina Associate Justice Mary Ann Corpus Manalac at Maria Teresa Mendoza Arcega. Ito raw inapila ni Senador Jinggoy Estrada na ibasura na, i-dismiss na ho yung kanyang kasong graph. Ay tinabla ho. Hindi ho kinatigan ho ng Sandigan Bayan 5th Division. Nako.
I-play nga natin itong video ito para sa karagdagang pang impormasyon. Play ho natin ito. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration na inihain ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong katiwalian na kinakaharap niya kaugnay ng PDAF scam. Layo ng apela ng senador na ibasura ang kaso. Pero ayon sa Sandigan Bayan Special 5th Division, walang dahilan para baliktarin ang nauna nilang desisyon. Noong Abril, sinabi ng korte na napatunayan ng nagrereklamo na ang PDAF ni Estrada ay sistematikong naibulsa at pinaghati-hatian ng mga akusado habang walang napunta sa mga dapat sanay benepisyaryo ng Nako, narinig mo yung Senador Jinggoy. Nako, baka i-demanda mo si Karen. Baka bigla mo i-demanda si Karen Davila, ha? Senador Jinggoy. O, yung mukhang napatunayan daw ng 5th Division ng Sandigan Bayan na ito raw mga pera ay naibulsa. Oh. Naibulsa ho raw ng mga akusado. Tuloy natin. Nako, paano kaya ito Senador Jinggoy? Agricultural programs na pinondohan dapat ng PDAF. Sinasabing natanggap ni Estrada ang umano'y kickback mula sa negosyanteng si Janet Lim Napoles. Nako. Ayan ho, maliwanag mga kababayan. Yan ho yung dahilan, rason kung bakit itinabla ho. Dininay ho yung apila ho, request ho ni Senador Jinggoy Estrada na yung kanyang kasong graph, dapat daw ibasura na yan. I-dismiss na yan. Kasi hindi ho kinatigan ho ng Sandigan Bayan 5th Division. Naniniwala ang 5th Division, Sandigan Bayan, ito raw mga pera na dapat sa mapupunta na hindi ho nakarating. Naibulsa raw ng mga akusado. Grabe kayo, Sandigan Bayan. Ibig sabihin, binulsa ni Senador Jinggoy? Grabe. Naman kayo mga... nako, mga kababayan. Asa na pala si, si General Torre? Ano na nangyari? October ito na, 3 na bukas. So, ang alam ko tapos nung kanyang bakasyon na September 28. Nag-report na ba si General Torre? Bagong chief, PNP Chief Nartates. General Torre, report na mukhang may mabibigyan ho ng warrant na. Mukhang may makukulong ulit. Baka may bagong arestuhin itong si General Torre. Nako, mga kababayan, mukhang badges ito kay Senador Jinggoy. Mukhang mapapaaga. Sa bagay, kung sakali maglabas na ho ng warrant o pares, makukulong si Senador Jinggoy, ay pwede pa rin naman hong umati ng hearing itong si Senador Jinggoy Estrada about ho dyan sa flood control issue scandal. Dyan sa sinasabi si Senador Jinggoy daw, nakatanggap ng kickback mula dyan sa budget ng flood control. So, paano yan? Kung sakali mapatunayan namang may sangkot talaga si Senador Jinggoy dyan, nakatanggap ng kickback. Paano yon? Yung kanyang hatol, paano iduduktong na lang? Tatahi-tahiin na lang yung tatagal niya sa kulungan. Grabe, parang ewan ko, nagtataka ako ba't may bumoboto pa rito? Pag ito tumakbo pang senador sa susunod na mga taon at may tumakbo pa, abay, ewan ko na lang talaga. Pag may bumoto dyan, ewan ko na lang talaga. Isipin mo, sangkot na doon, sangkot pa rito. Walang mga kadala-dala talaga, Naku, mukhang mauulit yung sinukwento ni Senador Jinggoy na kinaladkad daw siya. Ng mga polis, panahon ba ni Pinoy yun o ni Gloria Macapagal Arroyo? Tingnan natin kung ano ho ang magiging update dito mga kababayan, mga kanala. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.